Magandang araw, CSEF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jerel Pilarta mula CSEF Communications at Happy Missions Month po sa inyong lahat. Kasama po natin today si Pastor Bong Saking para sagutin ang inyong mga katanungan. Happy Missions Month po, Pastor Bong. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Makakatulong po sa amin ang mga pananaw nyo sa mga tanong na ito. Para sa ating question number 1. Katulad ng pagtakas ni Jonas sa utos ng Diyos, sa paanong paraan po natin tinatakasan ng Diyos para po ito sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya o ang utos ng Diyos para naman po sa ating mga nakakilala na sa Kanya? Kung gandang tanong yan, Gerald, kasi yan ay totoong-totoo. No? Sa mga hindi nakakilala sa Panginoon Diyos, obviously, wala silang tinatakasan. Ang totoo niyan, hindi nila pinaniniwalaan. So ngayon naman, sa mga Christians naman, yun ang malungkot. Kasi, alam nila yung utos somehow they can get the commands from the quiet time, from the messages they hear, 'di ba? Kanya lang tinatakasan nila kapag hindi nila pinakikinggan pag ayaw nila yung dapat nilang gawin, no? Lalo na pag narinig yung message parang saliwa sa kagustuhan nila, iniiwasan nila yon hangga't maaari hindi nila pinakikinggan. Yung iba tinutulog-tulugan kunwari, ganyan. Yung iba naman talagang tahasan na tumatalikod sila at unti-unti silang lumalayo sa mga tao na they can be accountable with, no? Lalo na kung may mga pupuna sa kanila, sa D-group o kaya naman sa service, yung mga ganun ba. So somehow dumidistansya sa dahan-dahan kasi hangga't maaari ayaw nilang gawin yon, no? Yung iba naman they make themselves too busy with work, busy with with so many things, no, para lang yung ma-divert yung kanilang attention do sa inuutos ng Diyos. So gagawa sila ng sarili lang Tarshish or na pagtakas na ito gagawin ko to para just to make themselves na talagang yung heart and focus nila wala sa Diyos. Ayun. Salamat, Pastor Bong. Para sa ating question number 2, kapag may taong nakasakit naman po sa atin, paano natin maipapakita ang compassion kahit na wala tayong nakikitang pagbabago sa taong iyon? Ayan. Alam nyo, yun ang medyo medyo angulo na medyo mahirap. Pero ang compassion kasi, it must come from God. It is from the heart of God. Hindi yun parang iniimbento mo Diyos ang naglalagay nun. Ngayon, minsan, yung compassion has different manifestation. Discipline is also part of compassion. Kung alam mo, sabi ng Panginoong Kristo mismo sa Hebrews, sabi gano'n, yung mahal ng Diyos, dinidisiplina niya. So part of that compassion, kung ito'y kapatid mo, then of course you have a system to help him understand na mali yung ginagawa niya. Kaya yung hindi siya nagbabago, meron sistema yon paano mo siya matutulungan para ma-restore siya. Kasi kung hindi mo siya papabayaan mo lang siya, walang compassion doon. Kaya naalala mo sa Corinthians, maging si Pablo, he had to offer yung mamang may immoralidad, no offer to Satan as part of his compassion. And nung nag-repent, nung sa Corinthians na, pinatatanggap na nila, ibalik nyo na. Kasi alam natin ang eskema ng demonyo. So, ganun part yun ng expression ng compassion. Praise God. Salamat po sa napakalinaw na sagot, Pastor Bong. At para sa ating last question, sa mundo ngayon kung saan mas pinapahalagahan ng pagmamahal sa sarili, paano namin madedevelop ang pagkakaroon ng compassion sa aming mga kapwa? Ayan, napakagandang tanong yan kasi ito ang ganda ng Kristyanismo, no? Hindi ito self-effort. Ito ay dependent sa Diyos. Kaya the closer you are to God, the more you will get to know Him and His heart and how He expresses His compassion. Kaya yung compassion na yun, itatranslate yun sa'yo. Kaya nga, you need to be spirit-filled. Kasi, di ba, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Di ba? Doon kita mo doon yung love, andun na yung patience, andun na yung kindness, andun na yung goodness, andun na yung faithfulness, andun na rin yung self-control. So, kung wala hindi ka parang sanay na lumakad sa Espiritu Santo, hindi mo madedevelop yung compassion na yon. Kaya kailangan mo ng moment by moment. Kaya walk by the Spirit. Di ba? Yun ang sabi ng Panginoon Diyos that you will not fulfill the desire of the flesh. Kasi ang desire ng flesh, makasarili. Ang desire ng flesh, yung parang katulad ng sinasabi ng mundo. Self-centered. Laging ikaw ang sentro ng mundo. Hindi si God. Kaya kasi ganito yan yung patay, hindi sa Christian, patay yan Ibig sabihin, kung patay yan, hindi na makaka-respond yan sa love ng Diyos. Hindi yan makaka-respond sa pangangailangan ng ibang tao. Patay na yan Di ba? Pero kung yan ay may buhay at nasa Diyos yan, the more you get to the life and the more you are strong enough, nung nakakakain ka ng maayos, malakas ka, meron ka energy, na i-express yung
heart ni God. Yun yung dun lumalabas yung compassion. Praise God. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless.